Aba, Mr. Bimbi Aquino, ginawa ito para kay Miss Raisa May Dizon. Totoo nga bang may iniiwasan si Bimbi para hindi ikagalit ni Raisa? So yan ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed this video clip. Picture! 1, 2, 3! Antoinette? Yes! Birthday? Hindi! Katak lang! Hello, Antoinette. Please don't make me your crush. Baka masaya si Raisa. Thank you so much. Yung evidence si Jay, So, ang pasabog sa Eat Bulaga po show, meet and greet slay, late breaking chika at certified viral moment na naman ang pinag-uusapan matapos, no, ng buong Pinas. Imagine matatapos pa lang ang Eat Bulaga, super hype pa ang studio audience at nagkakaroon ng eksklusibong pagkakataon ng fans na makasalamuha ang dalawa sa pinakasikat na former child star na ganap ng binata at dalaga ngayon na sina Bimbi Aquino Yap at Raisa May Dizon. Syempre, as default setup ng fans, kapag nakakita ng celebrity, Bim, pa-picture, Bim, pa-hug, Bim, pa-greet, at dahil super well-mannered at accommodating ang ating laking Chris Aquino na binata, payag agad, diba? Standard service to fans, diba? Pero biglang nag-drop ng isang atomic bomb o kilig si Bimbi na nagpayanig sa buong studio at nagpasigaw sa mga fans. Sabi ba naman ng Lodi, wag nyo lang akong gawing crush kasi baka magselo si Raisa May. Whoa, wait a minute. Main character energy logic right there. Ang ending, nagwala ang fans, naglinya ng mga shippers at nag-explode na naman ang TikTok clips. Pero behind this super cute, meme-worthy at nakakakilig na banat, ano nga bang tunay na ibig sabihin o ibig ipakahulugan ni Bimbi? Bakit parang effort si Bim na iwasan ang anumang bagay na pwedeng ikaselos o ikatampo ni Raisa? Anong meron, diba? So dahil dyan ay ide-decode po natin ang bawat layer ng iconic moment na to. Sa part 1, the decoding beamline, jokes, soaps, launches at boundary control. Pag-usapan natin yung psychological or psychology at social cues sa likod ng linyang wag nyo lang akong gawing crush. Bakit nga ba ito napiling sabihin ni Mr. Bimbi, no? Ang tatlong layer, yung number 1, wag nyo akong gawing crush. Ito yung tinatawag na humor and wittiness, diba? Number 2, the respectful boundaries and the soap spot effect. Tatak Chris Aquino banter. Ayaw magpakalat ng false. Marunong mag-care. Para pang-asar kay Raisa, may signal sa ibang fans. Maiwasan ang tampuhan. The Chris Aquino humor legacy or witty banter. Una sa lahat, let's acknowledge the genetics. Si Bimbi ay anak ng Queen of All Media. Namana niya yung timing sa pananalita, ang pagiging spontaneous at ang kakayang magpakawala ng linyang automatic na headline bukas sa mga showbiz sites. Nang sabihin niya yon, alam niyang nakakatawa at nakakakilig to. It's light-hearted, playful, and show how comfortable he is around Raisa. Binubudol niyang audience habang iniiwan si Raisa na bahagyang nangingit-ngit at nahihiya. Or nangingiti at nahihiya, diba? So, dito po, nagsiset siya ng boundaries like real gentleman. Sa Gen Z dating o friendship culture kasi, napakalaga ng tinatawag na green flags. Kapag ang isang lalaki ay nagsiset ng boundaries sa harap ng ibang tao upang bigyang halaga ang kanyang rumored crush or special na kasama, itinuturing itong top tier green flag behavior. Ayaw ni Bim na magbigay ng false hope o masyadong flirt, parang nakikipag-flirt vibe sa fans habang kasama si Raisa. Sa madaling salita, friendly ako sa inyo guys. Pwede nyo akong i-hug, magpa-picture kayo, pero may nagmamay-ari na ng spotlight sa puso ko. So kung i-transpose natin yung naging statement ni Bim, parang ganun diba? Wag nyo akong gawing crush kasi meron ng nagmamay-ari at meron ng spotlight sa puso ko, diba? And dito sa statement na to, pinakita rin dito ni Bim yung ina-avoid niya yung the dreaded, yung tampuhan, yung emotional care, ang tampuhan sa kapareha o matalik na kaibigan ay isang bagay na ayaw maranasan ng sino man, lalo na sa harap ng maraming tao. Sa pag-amin niyang iniiwasan niyang magselo si Raisa, pinapakita lang ni Bimbi na ayaw niyang mag-off balance si Raisa. Care niya ang feelings si girl at ayaw niyang makaramdam ito ng insecurity o awkwardness habang nasa gitna sila ng crowd. And then bakit nga ba kinikip
kinikilig ang sambayanan, the lore of Beam and Raisa, para sa maintindihan kung bakit parang pambansang okasyon ng bawat interaksyon ng dalawang to. Kailangan natin balikan ang kanilang kasaysayan, di ba? So, yung kanilang yung kanilang pagkikita sa kanilang nung pagkabata sila, yung glow up era nila, yung teen era nila, and then ngayon, yung the TikTok and EB era, the unmatched chemistry, yung kanilang childhood nostalgia na hit na lagang pinalaki sila. Kitang-kita natin si Raisa nung maliit pa lang siya sa 8 Bulaga na sumasayaw ng cha-cha, habang si Bimbi naman ay cute na chikiting na protektado ni Chris. Fast forward, ngayon parehas na silang mature, may sariling karisma at nagtatagpo ang kanilang mga mundo para sa netizen, para itong totoong buhay na teleserye na sinusubaybayan mula episode 1. Meron ding height difference o yung aesthetic contrast nila or tropes in terms of visual. Pasok na pasok sila sa paboritong fiction tropes ng Gen Z. The tall, gentle guy and the petite, witty girl. Si Bimbi na napakatangkad at refined magsalita. Katabi si Raisa sa bubbly comedy genius at sobrang cute. So, ano nga ba ibig sabihin ng act ni Bimbi kung gagamitin natin ang psychosocial analysis sa modern relationship? Ano ba talagang ibig sabihin kapag ang isang lalaki ay active na iniiwasan ng mga bagay na pwedeng ikaselos ng isang babae? So, according po dun sa isang dito po sa mga nakikita natin sa kanila is Bim is prioritizing her comfort over fan validation. Marami kasing artistang gagawin ng lahat para lang pumutok sa fans kahit maging flirtatious sa lahat. Pero si B marunong mag-prioritize by saying, wag nyo akong gawing crush. Pinapakita niyang hindi niya kailangan ng validation ng hundreds ibang tao kung ang kapalit nito ay ang discomfort ng taong mahalaga sa kanya. So public reassurance sa mundo ng romance ngayon, tinatawag na reassurance, ang pinakahanap-hanap ng lahat. Ayaw ng Gen Z sa mga taong mahilig magpaselos o naglalaro ng damdamin or mind games. Sa ginawa kasi ni Bim, nagbigay siya ng crystal clear, pure reassurance para kay Raisa. Walang space para sa duda o pag-aalinlangan. And also, nagpakita din siya ng high emotional quotient or EQ, diba? Kasi bibira sa lalaki yung meron silang emotional intelligence. Ang pagiging maingat sa ikagagalit o ikatatampo ng kasama ay isang indikasyon ng mataas na emotional intelligence. Alam ni Bim na ang selos kahit biruan lang ay pwedeng magdulot ng awkwardness. So bakit mo pa ako hahayaang mangyari yon kung pwede mo namang idaan sa isang witty joke na magpuprotekta sa inyong dalawa? So dahil po dito, paano nga ba tinanggap ng Gen Z at netizen matapos ang insidente sa post-show meet and greet? Nagkaroon ng malawakang reaksyon sa iba't ibang online platform. Sumabog ang engagement sa platform type of content, public reaction vibe. Sa TikTok short clips and edits, sabi dyan, Slay Beam, pambansang soft boy. Millions of views instantly. Sa X naman na dating Twitter quotes and live tweets, the way Bimbi protect Raisa's feeling is so cute. Trending topic, Facebook shared articles and memes. Binabati si Chris Aquino sa magandang pagpapalaki kay Bim. So sabi naman ng ilang mga fans, sana all my protector. Maraming netizen ang mahanga dahil sa napaka-sweet gesture, kasi sa panahon ngayon kung kailan uso ang red flags, itinuturing na sariwang hangin si Bim. Si Chris Aquino raised him well. Hindi rin mawala ang papuri kay Chris. Lumilitaw sa bawat galaw ni Bim na itinuturo sa kanya ang pagiging gentle, maasikaso at marunong magpahalaga sa kababaihan. So sa madaling salita, ang payag ni Bim, binawag nyo lang akong gawing crush kasi baka magselos si Raisa May ay hindi lang basta hirit para sa magpatawa. It's a mix of witty humor, genuine respect, and subtle romantic gesture na nagpapakitang may kakaibang lambot ang puso niya pagdating kay Raisa. Iniiwasan ni Bim ang anumang ikakagalit or kakaselos si Raisa dahil ayaw niyang magkaroon ng lamat o tampuhan sa kanilang napakagandang samahan. So meron siyang mataas sa paggalang o respect, no, para kay Raisa bilang isang special na tao sa kanyang buhay. Isa siyang certified gentleman na nakakaintindi at ng kahalaga ng boundaries at reassurance. Kahit pa man ito'y mauwi sa totoong romantic relationship sa hinaharap o mananatiling isang napakatamis sa friendship at love team, certified winner pa rin ang tambalang ito sa puso ng madla. Kaya naman, keep shining, Beam and Rise. And that's it for today.